Hello guys, so ngayon papalitan natin yung load cell. So meron tayong special tools dito na pang pull out. Bigat. So ito yung tsura nya, no. So medyo mabigat to. So nandito yung load cell sa banda dito. Tsaka yung kable nya, so hugutin din natin pati yung kable, no? Yung connection nya, no? Kasama na sa load cell. So maganda ngayon dahil medyo malamig. So bago tayo mag-proceed, konting background lang. So dati ang problema natin sa mooring, wala tayong display sa tension meter natin, ano? So zero siya kahit na may tension. So ginawa natin, chinek muna natin yung signal amplifier nya, tapos hanggang sa umabot sa point na na-conclude natin na may problema yung load cell, kaya na-requestan natin ito. So ngayon dito na at papalitan na natin. Ay yung stopper na to, so kailangan lang natin sikatan ito ng flat na screwdriver para matanggal. Okay. So dito binubuksan natin yung access para sa bending ng kable para malambot lang paghila. So next natin tinanggal ay yung lock screw nya, no? So ito yung nag-hold sa kanya sa position. So yung wire, bago natin hilahin, ilagyan muna natin ito ng alambre para may runner tayo pagbalik ng, ng bagong cable natin, ano, para sa load cell. Paul? Hard? Okay, Paul? Okay, Paul? Paul? Hard? Yeah. Hard? Yeah, hard. Okay, pull. 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 More? Yeah. Pull ready? So after natin matanggal yung kable pati yung stopper, so kinabit na natin itong special tools natin para sa pag-pull out ng load cell. Okay. Pull out. Pull out? Yeah, pull out. Okay. the top.
Di misang. Alright. It's very clear. Okay. Already hard? Yeah, I think it's already. Put it on. Okay, Paul. Okay. Came out. You put some silicone and put it back. Okay. So after natin matapos yung connection, so kinabit natin yung multimeter natin para ma-measure natin yung feedback current. So na-measure natin na 6.3 milliamps. So kailangan natin to adjustin. Dapat nasa 4 milliamps ito. Lalo na pag walang tension. So adjustan natin ito hanggang sa mabot sa 4 milliamps. So ito yung zero position niya. So after natin makalibrate sa zero tension, so 4 milliamps, so nilatag na natin yung mooring rope para ma-test natin yung tension. So ikakabit natin sa kabilang bollard.
Okay. Okay na to. Wala tayong meter pang sukat ng actual na tension. So matitesting natin ito pag sa upper to, tsaka ma-adjust. Pero so far umakyat naman siya. May tension na to. So importante pag mag-slack siya, pag wala siyang load dapat 0 siya. Slack! Ayan, 4 milliamps ha. So slack na sana. Bibap, bibap, bibap. Oh, okay, okay. Ano mo na? Okay na. Sold na rin. So tinisting din natin ito ano, sa high speed niya. So dapat kahit na naka-disengage pag nag-transfer sa high speed, so nagmi-measure kasi siya ng tension dun sa may bearing ano. So makikita natin pumapalo. So kinumpare natin ito sa kabilang winch na number 1. So same sila. So masasabi natin na okay na yung mooring winch natin ano. So hanggang dito na lang muna guys, at maraming salamat. So